Yun, good eve. So, welcome to iProgTech. At gusto lang i-share itong ginagawa kong framework gamit ng C++. So, hindi mo na tayo mag-tutorial. Ito yung latest updates ng C++ on Rails. So, C++ siya na pwede ka makagawa ng web page. So, framework, nibuild ko yung framework. Baby pa yung framework. So, marami pang changes na ma-update dito. At yung kahapon, diba, na setup ko siya nung itong app na to na nakakapag-render ng HTML, CSS and JavaScript, tapos yung HTML niya, tapos yung page niya na home tsaka about. Ngayon nilagyan ko na nag-refactor ako konti sa controllers. Yan, naglagay tayo ng medyo sinimplify natin tong gumawa ko ng header para tapos dito ilalagay yung mga new controllers. So dito sa taas yung HTML natin kasi yan yung talaga yung nagpe-play ng may vital role sa pag-build ng pag-construct ng HTML views. So andito siya sa controller. So si controller yung pinaka main parang middleman para kay view at saka model. Pero wala pa akong models dito, no. Pero sa start merong routes. So sa routes dito manggagaling yung mga request. So kung mapapansin nyo ngayon, marami na ngayon. Naglagay na kasi ako ng about. Ayan, so yun, may about, services, contact. Tapos ito meron tayong nilagay na default not found kapag in-enter na URL is hindi siya existing sa mga routes na dinefine. So dito sa routes, dito maglalagay ng mga bagong links. So yun, tapos yung mapapansin nyo, naka-include na dito yung application controller na header. So ito yun, so meaning lahat ng mga new controllers ilalagay dito. So ayan. Pag may bagong controllers ilalagay dito. So new controllers here. Ayan, ganyan. Pag kunyari maglalagay ako ng users, so include ko lang yun din yung users controller. So inspired dyan sa mga OP like sa Ruby on Rails, no? Ayan. So CPP, so ganyan yung mangyayari. So syempre mag-create tayo ng controller dyan sa part na to. Yung controller na yan dito, kung nalagay ako dyan ng controller. Dito naman sa controller, mapapansin nyo, need natin mag-define ng views. So every controller magde-define ng views na naka-connected dito sa itong views. So MVC to, wala pang model. So controller, views. Sa views naman, ito yun yung kaya kailangan i-define dito or include dito sa taas para ma-access natin to. So mapapansin nyo ito yung home, about, services, contact. Bawat method ay may kanya-kanyang view. So services view, contact view, about view, home view. So MVC talaga siya. So dito siya. So kapag may bagong controller, diba, dito kunyari may bagong controller, user. So users controller. Tapos kakopyahin ko lang yung pattern dito. Tapos pero kung ano yung mga functions na nilalagay ko, yun din yung mga wala na ito, mapapalitan to ng panibago kasi magkakaroon niya ng folder din dito na users. Yan, ganyan. Kung yan ko yung sa crew, dapat meron yung index view. And that's it. Yan yung mga susunod na mangyayari kapag i-apply ko yung CRUD. Wala pa tayong CRUD kasi wala pang database. Wala pang database integration dito. Ano pa lang sa view, controller tsaka views. Sa page pa lang, sa page. Nakikita natin yung output mamaya, no?
So yun, so dito lang yung updates about to sa controller tsaka sa views sa pag-define. At yun nga, kung mapapansin natin sa mga views, ang nilalaman lang nito is for now is yung mag-add ka ng style, mag-add ka ng elements. Yan, katulad niyan. May kakaiba lang dito na binago. May dinagdag ako na bagong dito sa style. Kung mapapansin natin, di ba, add style, isa-isa to eh. So paano pag sobrang dami? Katulad nito dito sa HTML natin. Edit dyan. Ayan o. Yung ang dami o. So kung okay to pag paisa-isa sa kung hindi naman masyado marami, okay siya. Okay to sa default. So ang dami no. Since nag-add na ako ng navbar, so may navigation na tayo sa layout. Makikita yan natin mamaya. Mga default pages. Pero kung gusto nyo naman lagyan ng yung CSS is yung naka-raw katulad sa JavaScript. Diba sa JavaScript natin ito ganito yan yung bago default navbar. So na JavaScript. Ayan, diba? So, ganyan din may bago tayo dito sa not found. So, yan. Raw string din na pwede ka na mag-type ng lahat ng CSS mo na ilalagay mo. So, doon na lang yun sa not found. So, mas applicable siya sa mga new page na parang regenerate niya yung panibagong style. So, yun. Dito yan siya sa part ng generate style, no? So pagka-generate ng styles, una i-add mo na yung mga in-add ng isa-isa. Tapos dito ito yung row style sa baba, dinagdag ko na lang siya. So same siya ng vector siya katulad ng JS. So nagay tayo dyan. Okay, so yun, tingnan natin output. Ayan, yun lang naman yung updates ngayon, yung updates. Ayan. So yun, may layout na. O diba? Ito na yun. May navbar na tayo. Tapos yung footer, tapos yung page. Tapos ito yung mga navigation menu. Meron na yun na designer na yan. So at clickable yan click ng about o nagbabago, diba? Services, contact, home, o diba? Tsaka ang bilis, no? Mabilis siya kung tusin sa or baka lang syempre siya konti lang yung layout. Hindi ko pa natatry talaga. Pero para sa akin, okay. Mabilis. Paano kung not found? Kunyari, type ka na yan. Enter. So yan. Diba? Meron tayong not found dito. So, na-handle natin yan dito sa part na sa routes. Dito yan sa routes. Ito. Set error handler. Kapag not found or error yan, dito na yan diretso. So kasi yung kahapon blank page lang siya. So pangit siya tingnan. Okay? So nga pala additional ako dito kasi tinesting ko to kanina. I click ko lang sa home page, so babalik lang siya. Tinesting ko siya i-deploy sa live. So nag-DevOps ako na konti sa server ko para ma-deploy ko itong mismong framework na to. So yun, gamit ko is Nginx web server kasi may sariling katulad dito ganito, may sariling nag-generate to si C++ na server niya na yung which is ito 8080. So yan yung port. So sa server kailangan ko i-create din yung 8080 na yan sa server ko para ma-access ni Nginx na web server din, application server at web server nga. At yun, so far okay naman. So ito yung live niya, no? CPP on yan. Ayan, diba? So ito, kita nyo, naka domain na yan, naka HTTPS pa. Dahil lang naman yan, kung may alam nyo yung free SSL na certbot, dali lang siya. Free naman yun eh. So makaka-SSL agad kayo. So yan, CPP on race.iprog.tech. So naggawa lang ako ng subdomain ko para ma-access ko tong yung framework. So yun, ito live na to. So dapat BPS, hindi ko pa na-try yung shared hosting
like sa mga PHP app or basta yung dapat, di ko pa na-try yun kung ano bang gagawin, paano ba siya ma-handle yung mga, kasi may sariling web server si C++, so nag-proxy, kailangan i-proxy natin si itong server niya gamit ng Nginx. So yun, which is good naman, smooth naman. O diba, ito na, services, contact, home, yan, menu, tapos yun na. Sa live na siya, gumagana, mabilis naman. Malalaman niya pag naglagay na tayo ng mga forms na mag-accept na ng data at paano natin i-handle yan. So doon na yun sa mga CRUD, like yung may list ng users, paano mag-create, paano mag-edit. Pero dapat yun, kailangan ko muna i-set up yung database. Siguro mag-set up muna ako ng database kung paano yung integration, meron sigurong default na wala muna kasi ang hirap kung hindi agad set up. Kunyari sa beginners, kailangan pa i-set up yung MySQL, Postgres, or SQLite. Meron sigurong wala munang database, pero kaya mag-handle ng ng mga CRUD operations. Siguro yung data is naka-vector lang, pero OOP siya, gagawa lang tayo ng mga virtual mga object-oriented na models. Tapos pag nilagyan ng database, pwede na i-save. Ganun yung idea na naisip ko. So yun. So astig kasi C++, tapos nakagawa tayo ng pag nagustuhan ko ito ng gusto, ito na gagamitin ng iProgTech pang create ng website. Pero syempre Ruby on Rails pa rin, strong pa rin, sa Ruby on Rails pa rin tayo pag may mga complex na projects. Yun pa rin yung gagamitin kasi talagang rin yun, quality yung Ruby on Rails. Yun, abangan nyo yung next updates. Pwede tawag dito, yung repository nito ay naka-public, so pwedeng i-clone at pwede nyo i-explore, i-experiment, bahala na kayo kung ano gusto nyo gawin. Pwede nyo rin gamitin pang benta. Doon lang yung license, MIT license naman to, so free naman to, wala tong bayad. Hindi na kami kung gusto nyo mag-contribute na mga C++ expert na alam ko yung code ko hindi naman talaga tawag dito, hindi pa talaga to standard, pero syempre mayroon naman tayong sinusunod na pattern, open naman ako sa mga gusto magdagdag o mag-correct, okay lang yan. Sa importante ma-improve tong nasimulan na framework. So yun, okay, so thanks, bye.